Okay, magandang gabi mga brads, no? At nagbabalik na naman nga tayo para mag-review ng laro ng mga chess players na mas magaling kesa sa atin. At ang larong re-reviewin natin ngayon ay sa pagitan ng dalawang napakalakas na Filipino Grandmasters, GM Wesley So laban kay GM Mark Paragua. Although alam naman natin na US na ang nire-representa ni Wesley. US na ang nire-representa ni Wesley ngayon pero Pinoy na Pinoy pa rin yan at suporta pa rin tayo sa kanya. Nangyari po ang larong ito taong 2013 pa. Puti si Grandmaster Wesley So, itim naman si Grandmaster Mark Paragua. Tingnan na po natin kung anong nangyari sa kanilang laro. Nagsimula po sila sa E4. Nag-E4 lang si Wesley So, sinagot yan ng C5, Knight to F3, nag-D6 lang, D4, C takes D4, Knight takes D4, then nag-Knight to F6, attacking the pawn here on E4, kaya nag-Knight C3 yan to defend, then A3, Bishop G5, E6, F4, Knight B to D7, linya po ito, no? Queen F3, ang kanila pong laro by the way ay ang tinatawag na Sicilian Defense Open Najdorf Variation. Nag-Queen C7 lang, ito si Gianmark Paragua, sinagot naman niya ng castling. Then B5, linya pa rin. Bishop D3, Bishop B7, Rook H to E1, Queen B6, then Knight to D5. Ito na po ang huling tira ng libro. Ito na po ang huling book move dito sa kanilang laro. After Knight to D5, si Gianmark Paragua po ay tumira ng E takes D5. Balikan po natin, no? Sa position pong ito, dalawa ang nakahang na knight. Isang knight dito sa D4 at isang knight dito sa D5. Ang piniling kainin ni Gianmark Paragua ay yung knight dito sa D5. Why? Dahil nakakatakot yung tinatawag knight to C7. Mafo-fork ang rook at ang king kung ang kakainin niya ay yung knight dito sa D4. Pero mas maganda pala ang sinasuggest ng computer kung ang kakainin ay yung knight dito sa D4. So ituloy natin, kinain nga po yung knight sa D5, no? Ang itinira ni Gem Wesley So dito ay isang brilliant move na knight to C6. Para saan ang knight to C6? Ano yung idea? Kakainin lang din yan. Kinain nga po yan ni Gianmark Paragua. Tingnan natin kung anong sumunod na nangyari. Nag-E takes D5 si Wesley So with a check. Nabuksan ng file. Naka-threat din ng bishop. Ibig sabihin, dito po mga brads, no, ay walang magagawa ang bishop po na ito kundi manatili sa kanyang square dahil kailangan mag-react sa check dito sa king. Ibig sabihin, makakain din ang bishop dito sa c6. Ang ginawa ni Gianmark Paragua, nag-bishop e7 yan para harangan ng check at tinikman na ni Wesley So yung bishop dito sa c6. After d takes c6, nag-knight c5 naman itong si Gianmark Paragua para umiwas naman sa atake ng pawn. Hindi po pwedeng kainin ng pawn dahil suportado yan ng reyna. Nag-bishop takes f6 na si Gem Wesley So. Kinain naman yung kabayo dito sa f6 attacking the bishop here on e7. Hindi po yan pwedeng bawiin ng bishop, no? Again, nakapin po kaya hindi pwedeng umalis ang bishop sa e7. Pwersado na ang ipangbawi dyan ay yung pawn sa G7. Kaya nag-G takes F6 po yan. Then nag-Bishop F5 lang si Wesley So. Ang ganda ng idea ng Bishop F5. Ano po? Pupunta yan dito sa D7 square. Napakalakas. Solid na solid kapag nakapunta dyan ang Bishop. Malaking tulong ang magagawa sa posisyon ng puti. Kaya si Gianmark Paragua tumira po ng Rook to D8. Isa daw po itong mistake ayon sa computer. Although ang purpose niyan, syempre para at least bantayan yung D7 square. Pero ang sinasuggest ng computer, ng engine, mas maganda daw kung nag-A7 at mula dito binantayan ang D7 square. Tumira naman si Gem Wesley So after ng Rook D8 ni Gianmark Paragua. Si Wesley ay nag-B4 lang. Inatake, pinatakbo lang yung kabayo dahil ang kabayo po ay isa sa mga sumusuporta dito sa D7 square. No? Kaya pinatakbo muna yan, tumakbo naman yan sa A4. After knight to A4, si Wesley So ay nag-queen to E4 lang. May threat na mate, no? Dito sa E7. Kaya ang ginawa dito ni Gianmark Paragua, nag-queen to C7 para bantayan naman ang E7 square kung saan maaari siyang mamate. Nag-bishop D7 check na nga. Itong si GM Wesley So, itinuloy na yung idea na Bishop D7. Hindi lang yan basta chumek dito sa hari, tinakpan din yan yung depensang ginagawa ng reyna. Dahil doon, kailangan mag-react, pwersado,
takes D7 na. Si GM Mark Paragua, wala na yung mate pero makakain ng rook. Tinikman na yan ni GM Wesley, so binawi naman yan ni GM Mark Paragua. Then nag Queen A8 check si GM Wesley. So anong idea? Syempre, hindi naman makakababa ang hari, sarado, hindi pwedeng iharang ang bishop dahil nakapin pa rin yan sa tore. Pwersado ang iharang ang iyong queen, kaya nag Queen D8 na si GM Mark Paragua. At ang sumunod na tira, at ang sumunod na tira, brilliant move again, rook takes E7, check. This is the 23rd move of this game. At after ng move po na ito, si GM Mark Paragua ay nag-resign na. Bakit nag-resign? Pwede namang kainin lang yan. Hindi po ng queen, no? Kasi nakapin. Pasado ang ipangkain dyan ay ang king. Hindi naman pwedeng umusog lang. Pag umusog, kakainin lang yung queen. So, pasado kainin ng tore, tira po natin. Tapos na yung laban, no? Tignan lang natin kung anong possible na sumunod na mangyari. Pagkakain po ng king dito sa rook sa E7, meron pong tiradang rook E1 check. Yan. Dito po sa rook E1 check, again, hindi ka pwedeng pumunta dito sa F8, kakainin lang ang queen dito sa D8, hindi ka naman din makakababa. So, ang only move para sa black, D7, king D7. After king D7, meron pong queen to B7, check. Queen to B7 po, ano, hindi pwede A7 kasi pag A7, may king A6 pa. Medyo gugulo pa, no? King A6 or king C8. So, dito po, instead na queen A8, pag nag-queen to B7, great move, pwersadong iharang ulit. Hindi naman na siya makakabalik dito sa E-file dahil kontrolado yan ng rook. Pag hinarang ang queen, merong rook to E7 check. Pag umatras ka lang, mate, kakainin mo na lang ang rook, makakain ng reyna, at dito, losing na po ang itim. Kaya after ng rook takes E7 check, si GM Mark Paragua po ay nag-resign na. So dito, panalo si GM Wesley. So, congratulations sa kanya dito sa naging laro nila noong matagal-tagal ng panahon, 2013, no? At bago po tayo magtapos, mag-solve muna tayo ng isang puzzle. Ito po ang puzzle na isa-solve natin ngayon. Black to move, ano ang tamang tira para sa itim? Kung kailangan niyo po ng oras para hanapin ang tamang sagot, pwede niyo pong pause ang video. Kung nakikita niyo na po, ituloy na natin. Ang tamang tira para sa itim ay knight to E3, check. Fork po yan, no? Check ang king, check ang queen. O, kakainin lang yan, brads. Pag kinain po yan, may mate sa queen F1. Wala nang pupuntahan ang hari, no? Kaya dito, kapag ka nag-knight to E3, persadong hari umiwas na lang, kakainin na po ang queen. Kaya, talo na po dito ang puti. Pwede pa yung bawin ng hari. Pag binawi ang hari, queen to D7 lang, makakain na rin ang tore. Congratulations sa mga nakakita po ng tamang sagot. Kung nakita po natin itong knight to E3, congrats po sa atin. At hanggang dito na lang po muna, hanggang sa susunod po nating video. God bless us all po. Bye!